meron po tayong tips, munting tips sa button hole na Juki 781. Nasaan yung martilyo? Para sa mga baguhang mekaniko Saan? Sa likod? at sa mga kulang pa ang kalaman tungkol sa, Sa ilalim? sa button hole. Tara, may tuturo po ako sa kanyang kunting tips, kalaman dito sa button hole na Juki 781. Ito po. Para po dito sa adjustment ng tahi niya, ito yung itong parts na to, itong tornilyo na ito po yung pampabuka ng tahi ng button hole. Ito po itong side na ito, left side na tornilyo. Pag niluwagan mo po yung nut tapos inikot mo siya papuntang kaliwa, kumakabig po ang karayom niyan papuntang kaliwa din. Pag inikot mo siya papuntang kanan, kakabig po ang karayom niyan papuntang kanan din sa left side na tahi. Ayan. Kung paano kayo mag-a-adjust ng ano na ito, ng nut na ito, ng bolt na ito. Halimbawa, ang tahi nasa left side, ito po yung pipihitin nyo, doon kayo mag-a-adjust. Ito po yung i-adjust nyo, yung left side na tornilyo. Pag pinihit nyo pa kaliwa yan, pipihit din ang karayom niyan papuntang kaliwa. Pag pinihit mo pa kanan, pipihit din pa kanan yung karayom. Pagdating naman sa kanan, iikot nyo itong manual turn, lilipat po yung tahi papuntang kanan. Ito naman po ang i-adjust nyo. Isisitap mo siya doon kung gaano kabuka ang tahi, o pakikiputin mo. So, itong kuha na ito, ganun din po siya, pareho sila ng function. Kaya nga lang, ito sa right, ito sa left. Yan. Pagdating naman dito, ito naman yung pampalapad ng tahi. Itong dalawang ito. Ayan. Ngayon, may mga button hole kasi, depende, hahanapin mo sa kanya yung, kasi kasama nito ang lock sa dulo. Itong dalawa na to. Ayan, katulad niyan, nakaganyan ang posisyon niya. Ang ganda ng lock niya, ang ganda ng tahi niya sa dulo at saka sa umpisa. So, balancing ang tahi niya. So, luluwagan mo lang ito, pipihitin mo, mag-a-adjust po sa kanyang, may number po yan. Ayan. Yan po ang tamang posisyon kasi yan po yung nakasign na guhit dito sa gauge niya. So, depende po kung paano mo ipoposisyon to. Pero iyan po yung pampabuka ng pampalapad ng tahi ng button hole. Okay, next. Ito naman po yung sparger. Ito naman po yung sa stitches. Hindi po ito na-adjust ang stitches. Pinapalitan po yan. Pinapalitan po. Kung ano kasi ang number dyan, yan po yung number ng stitches. Pag gusto mo ng madalang, papalitan mo po siya ng mas malaki ito. Guys, malaki ng konti ito. Depende sa number po. Kasi yan po yung number ng stitches. Pag gusto mo namang pasinsinin yan nang wala kang pampalit, pagpapalitin mo lang po yan, sparger na yan. Yan. Tapos, ito naman po sa blade. Sa blade naman po, ito po yung titingnan nyo po pag mag-a-adjust po kayo ng blade. Ayan o. Ayan. Pag naka-center po, ayan. Tapos itong dalawang tornilyo, adjustan po yung blade dyan. Move and back. Atras abante lang po yan ito. Ayan. Ayan. Tapos yung adjustan po ng kuan ito pag hindi ito halimbawa hindi naka-center sa needle plate. Yan yung butas ay yung blade hindi naka-center. Meron pong 4 na tornilyo po dito yan. Yan. Yan lang po ang luluwagan mo tapos i-adjust mo na po siya doon para suminter po yung blade. Ganun din po yung karayom. Yun din lang po yung yung adjuster niya para maisinter mo ang karayom sa needle plate niya pati yung blade.
At yung pagta-timing naman po, ng rotating hook, pag nakuha nyo na po yung tamang height ng needle bar, pag nag-timing po kayo, iikutin nyo po pa kanan. Ito yung manual turn. Iikutin nyo pa kanan. Pag lipat po sa kanan, pag lumipat na po siya, doon po kayo magta-timing. At masisilip nyo po doon, ang unang timing po doon, doon kayo sa pinakamababa. Kasi unang ikot nun, makikita nyo kung alin doon ang pinakamababa, doon kayo mag-timing ng rotating hook. And then, kailangan ako, ang standard na timing ko niyan, tumaas lang ng konti sa butas, yung pinaka-hook niya, yung hook ng rotating hook. So, halos sa taas lang ng konting-konti lang sa butas ng karayom. So, ayun po, yun lamang po, at mabuhay po tayong lahat. God bless po.